Good evening po mga kababayan nun sir. This is Jam the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is August 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Socorro Street, Nangka. Dito yan sa may Nangka, Marikina. At dalhin po natin sa may Villa Rivica Home sa may Apitong Street, Marikina Heights sa Concepcion, Marikina. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin ay karosada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala kong kinalaman ng channel na ito. At wala akong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala akong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang ante pag nakuha na po natin sila. Ay, narinig ko, Sir Anthony pa. Sir Anthony, ano pa?
at manonood ang mga talata po sa banal na kasulatan. Kasi maganda rin po na magbukas po kayo sa aklat po ng Isaiah 45 verse 22 at ganoon din po sa Isaiah 46 verses 9 and 10. Mababasa natin dito na ang Ama ay alam niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, omniscient ang Ama. At ganoon din po sa aklat po ng Isaiah 44 verse 24, mababasa natin na ang Ama rito ay makapangyarihan sa lahat, omnipotent. At ganoon din po sa aklat po ng Revelation chapter 1 verse 8, sa Apokalipsis po, yung pinakahuling aklat ng banal na kasulatan, mababasa natin na ang Ama rito ay eternal o walang hanggan. No, sabi nga nila, meron pang forever. Basta Manuel, sa atin wala. Oo, pero sa Diyos, may forever. Okay, so tama po ba yan, Pastor Soltero? Yes. So, maraming salamat, Pastor Alvin. Dito po sa, again, no, when it comes to the Old Testament, then nakita po yung pagsasama ng tatlong Yes, po. parati. Then, their parts ay very short lang. Pero pagdating natin dito po sa New Testament, makikita natin yung papel dito, yung presence na madalas na introduce dito ay lumalabas ang anak. Kaya makita po dito, kung babalikan po natin sa Old Testament time, yung presence ng anak doon, yung I am, ginamit niya ito. At pagkatapos, ang sabi dito, ito pong word na ginamit dito sa panahon ni Moses, yung pong kausap niya, ang salita, ang sabi dito, kung babasahin natin dito po, natatala dito po sa John 1:13, ay makita natin na from word going to possible, yung tangible matters. So yung galing sa salita, nagkatawang tao na rin. Basahin po natin, ito ngayon natin. Ang nakatala po sa Juan 1, ang talatay 1, no? Pasimula po ito hanggang 3. So talatang 1 hanggang 3 ng kapitulo 1 ng Juan. Sabi dito, ito yung sinasabi ng Biblia. Sa simula ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So ibig sabihin yung palang word na ginamit ng yung salitang ito na narinig ni Moses, talagang Diyos ang nagsalita nito. At pinatunayan ni John na itong salitang ito ay nagkatawang tao. So sabi rito, ang salita ay salita ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Talatang 3, lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya. Kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang ng kanyang ginawa. So, dito makita natin sa tatlo, sino ba talaga ang in charge when it comes to creation? So, pansinin natin na dito po sa mga talatang babasahin natin, mga minamahal na mga taga-subaybay, unti-unti ngayong binubuksan sa ating pong kaisipan ano ang nagiging papel ni Kristo sa kanyusan. Kung ating pong basahin ang versikulo 14 o talatang 14 ng gayon din pong kapitulo, maliwanag na sinabi rito, ang wika ay ganito, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya ng katotohanan. So sino ba ang anak? Si Kristo. Magdalalag din. Siya manlalang. Kaya ang kanyang papel Oo, ay signal. ang sabi dito, tinawag din siyang manlalalang. So Siya may ay kasama ng Diyos. talagang pasok siya sa pagiging Diyos kasi sa binanggit ni Pastor Albert na ang Diyos dapat ay eternal, dapat ay creator. So nakita doon na ang Father ay eternal, creator, omnipresent, omnipotent. At si Jesus din ay creator. Oh, kaya makikita talaga natin na inihayag ng Biblia na pasok si Jesus sa doon sa Godhead kasi kagaya ng Ama, siya din ay creator, gaya ng pinaging Pastor Albert. So, pagpatuloy po natin, Pastor. Yeah. Talagang hindi po natin masisiriin pa na magkaroon ng confusion. Kasi yung pag-isa nagpapalit-palit sila. Kasi whether ang si Kristo, according sa talata ay nagpapatunay na siya ay manlalalang. Kasi basahin natin, nakalagay po sa Colossians 1, versikulo 16, ay nakalagay diyan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya. So ibig sabihin sa pamagitan niya. So ibig sabihin, kung wala siya, wala creation.
Pero makita po natin isang bagay dito, ang punto rito ni Pablo ay upang establish na si Jesus Christ. Kasi pasin po natin during that time. Yung kasing si Kristo ay hindi masyado talaga, una ang problema noon, yung pagiging Mesiyas ni Christ, yung pagiging Diyos ni Kristo, ay talagang questionable sa kanila. Kaya, mapasin natin si Apostle Pablo, most of the time, ang kanya talaga emphasis is to introduce Jesus, who is Jesus. Sino ba talaga si Kristo? At ano ang kanyang papel sa tinatawag na creation at sa kasaysayan ng buong kanyusan. Kaya kung ipagpatuloy pa natin, sabi rito, mapasin din natin, ito po ay hindi lang po kay Juan, kundi nasulat din po sa Mateo 28, talatang 20. Ito po ay another gospel, writer, kung saan ay sinigundahan kung ano ang papel ni Kristo pagdating po sa creation. Sapagkat lahat ng plano ng Ama, lahat ng plano ni Kristo at ng banal na Espiritu, ito po ay iisa lamang. Kaya nga, mapansin natin, kahit doon sa bautismo, naroon po ang kanilang mga presensya. Sa talatang 20, ibig rito, maliwanag. At turuan, chapter 28, verse 20 ng Mateo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, makita natin dito yung presensya ng Panginoon. Omnipresent. Kaya, ibig sabihin, ito pong nagagawa ng Ama, nagagawa din ng Anak. Ang nagagawa ng Anak, nagagawa ng Banal na Espiritu. So, equal sila pagdating sa mga bagay. May kanya-kanya lamang silang role na ginagampanan. Okay. At ganoon din, kung ang Ama ay creator, ang Anak din ay creator, kung ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, ang Anak makapangyarihan sa lahat. At kung ang Ama ay siya ay masusuntungan, hindi ka makakapagtago sa Kanya. Sa binasa kanina ni Pastor Soltero sa Matthew 28 verse 20 na kapag tayo'y nakasangkot sa gawain ng Panginoon, nandyan siya, naandyan ang Panginoon. So meaning to say, omnipresent din ang ating Panginoon. At ganoon din sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito yung propesya na kapanganakan ng ating Panginoon. Ang sabi doon, tinawag siya ng walang hanggang Ama. Matindi yun. No? Yung propesya mula sa ating Panginoong Kristo sa kanyang kapanganakan, pero tinawag siya na everlasting eternal o eternal Father. So, ang ating Panginoon ay eternal din. Kaya dito po natin makikita sa mga testimonya po ni John, sa testimonya ni Juan, at ganoon din po sa testimonya ni Paul, hanggang sa testimonya ng ating Panginoon, na yung kanyang pagka-Diyos ay masusumpungan po natin. Tama Yung po ba? lahat ng attributes na kadyusan masusumpungan ay nandyan din kay Jesus. Kay Jesus. All-powerful, all-knowing, eternal, yan, creator. Yes. Ang tanong dyan ay yung banal na espiritu, ganun din kaya? Yung iba, iniisip na power lang, Power lang. kapangyarihan, no? Person kaya ito? Yan, no? Kasi mula pa sa Christian history talaga ay magkaiba-iba na. Ang tingin nga nila, gaya ni Arius, na talaga ang kapangyarihan ng itong banal na espiritu. Ngunit ano ba talagang inihayag ng Biblia? Kapangyarihan lang ba ito? Kasi bakit sila magkakasama lagi? Pag bumabati si Pablo, kasama lagi yung banal na espiritu. Doon sa binasa nyo kanina, Pastor, sa panghuli, yung 2 Corinthians 13:14, kasama na naman yung banal na espiritu. Pati doon sa bati ni Juan, sa exhortation ni Juan, ni John the Revelator sa John Revelation chapter 1, no? Kasama lagi grace to you and peace from him who is, who was, and is to come, and from the seven spirits. Tapos, and from Jesus Christ, lagi magkasama eh. So ito may kapangyarihan lang o person? May ano ba? May attribute presensya ng Diyos? Mga ka-pillars, meron po. Kung ang Father ay eternal, kung ang Son ay eternal, basahin ni kanina, nabasa natin, kung babasahin niyo sa yung banal na kasulatan, yung Micah 5 verse 2 sa Old Testament, makikita niyo, eternal yung Son. Ngayon, ang Espiritu din po ay ganun din, may attributes siya ng everlasting o eternal.
Pakibasa po dito sa Hebreo 9:14, Pastor Alvin. Ay, isuyo po. Basahin po natin. Inaaninyahan po namin na inyo pong buklatin ang Yeah. banal na kasulatan sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 9, ang talata po ay 4. Ang sabi po ng banal na kasulatan, 14 po, 14. ang talata po ay 14. Ang sabi po ng banal na kasulatan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu? Yun, walang hanggan. Yung Espiritu, eternal din. Mhm. Ang banal na Espiritu ay pinahayag sa banal na kasulatan na eternal person. Correct po. Ngayon, creator din ba siya? Ay, bad good news po. Creator din. Kasi kung ating babasahin, Pastor Albert, yung sulat dun sa Job, Mhm. kasi itong sumulat po ng Job, si Moises yan eh. Mhm. Yung sumulat ng Genesis ay isang persona lang, si Moises. Tingnan natin. Kasi yung Spirit nandun din sa Genesis chapter 1 sa verse 2. Mhm. Spirit of God moved upon the face of the waters. Ngayon, creator din ba yan? Bakit nandun siya sa creation na parang ibon na nagbabantay sa pugad? Yung hovering. Anong sabi ng Job 33 verse 4, Pastor Alvinil? Basahin po natin, ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ang nasa aking may lalang. Ayun, di ba? Kita na natin. Na yung banal, yung Spirit, present sa Genesis chapter 1 verse 2, Mhm. ang sabi naman yung dyan sa Job, no? Job. Ang author niyan, tanggap kasi halos ng karamihan. Ang author na Job ay si Moses. Moses, oh. Sabi doon ay, manlalalang yung Espiritu. Spirit. So, siya ay eternal, pinatutuhanan ng Biblia. Siya din ay creator, pinatutuhanan ng Biblia. Ang tanong, omnipresent din ba siya? Mhm. Kasi attributes ng Father yan, omnipresent. Mhm. Pag binasa ninyo yung Jeremiah 23:24, Father omnipresent. Pag binasa natin yung kanina, sinabi niya po binasa ni Pastor Albert, yung Matthew 28 verse 20, ako'y sa inyo palagi, omnipresent. Ngayon itong Holy Spirit, kaya omnipresent din kaya sa mga kapilars? Mhm. Sa tingin ninyo, ay, ako po, omnipresent po. Pag binasa po natin ang Psalm 139 verse 7, Pastor Alvin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Yeah. Di ba nandun din lagi? So, kung anong meron sa Ama, Anak, ganun din sa banal na Espiritu. Ngayon, omniscient kaya din siya. Mhm. No, ang Father kasi, pag binasa natin Acts 15:18, Mhm. omniscient. John 21:17, ang Anak, omniscient. Dito kaya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, Mhm. ano kaya sinasabi ng Biblia dito? Mhm. Ito ba ay nagtuturo na omniscient din ng banal na Espiritu? Ating tingnan, basahin po natin. Okay, ang sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 2, talata po ay 10 hanggang 11. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang mga ito'y pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, Lahat, alam niya maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. nagsisiyasat pa ng Espiritu ng malalalim na bagay na Diyos. So, Marinig po. iti talaga ang banal na Espiritu, Pastor Albert po, no? Contessa Pastor po. Alvarez, napakalinaw po. Contessa. Kasi siya din ay omniscient. Mhm. At kagaya ng Father, Son, at Holy Spirit, kagaya ng Father, Son, ang banal na Espiritu ay meron ding divine will. Mhm. May will din. Kung ating babasahin ng 1 Corinthians 12:11, atin po, pasensya ka na, Pastor Alvin nila. Okay lang. Ang sabi po ng banal na kasulatan, basahin po natin, ang lahat ng ito'y pinakilos ng iisang gayong ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pagpasya ng Espiritu. Ayan, pagpasya, may will siya. Mhm. So, paano ito naging power lang? Mhm. Ay, meron siya. Kasi pag ang person dapat ay meron kang will, Will. meron kang intellect, Mhm. at meron kang emotion. Mhm.
pasok lahat eh sa banal na espiritu. Kasi meron siyang emotion, nasasaktan din eh. Huwag, sabi nga ni Pablo, di ba, huwag mong hatiin organ words ang banal na espiritu. Huwag niyong pigasin. Sasaktan din. Oo, may emotion. Emotion. So, ang banal na espiritu po ay person, meron siyang will, may intellect. Sinisiyasan niya. Alam niya lahat ng kabuuan malalim na mga bagay na Diyos at siya ay may will. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga manunood, pasok po sa kadyusan ang banal na espiritu. Kasi lahat ng attributes ng God, God the Father, God the Son, ay nandyan din sa kanya. Amen. Napakaganda po ang pag-aaral natin, Pastor Albert, Pastor Runiel. At naniniwala po kami, mga minamahal po namin mga manonood, na kayo rin po ay nakinabang. Marami hong tanong, maraming mga filosofiya, marami pong gumugulo sa isip natin. Pero kung ang Biblia ang magtuturo sa atin, napakalinaw po na ang turo sa pagka-Diyos ay talagang makikita natin ang liwanag tungkol sa ating Diyos na minanampalatayanan. Kaya nga, mga minamahal ko mga manonood, bilang pagtatapos po, ay nais ko pong sabihin po sa inyo yung nakatalaga po sa fundamental belief na binasa po kanina ni Pastor Roniel. Ang sabi po roon, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. A unity of three co-eternal person. Yan. So, malinaw po yung salita doon ng fundamental belief. Three co-eternal person. So, walang mataas, walang mababa, walang mas makapangyarihan, wala pong mas lesser ang kapangyarihan. Kaya nga tinawag natin sila na iisang Diyos. Okay? So, bilang pagtatapos po, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panonood. Kaya iniimbitahan po namin kayo na patuloy pong i-share, patuloy pong rin kayong mag-comment dyan po sa comment section. Baka kung meron kayong mga katanungan, malugod po kaming sasagot sa mga katanungan nyo, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. At maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Pastor? Ayan, mga kapatid, maganda siguro na bago natin tapusin to, sinimulan natin ito sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Correct po. Pwede manalangin. Makapangyarihan, nagilan natin Diyos Ama ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pagpapahayag. Maraming salamat na inihayag ng kadyusan ang kanyang sarili sa banal na kasulatan. At pinasigit din po ang inyong mga lingkod kung ano ang karakteristik ng kadyusan. Maraming salamat na aming nakita na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay nagpapakumbaba, at ang Diyos ay nagliligtas at nagkakaisa. Salamat, Panginoon, na kami inyong inakay sa pagkaunawa sa kadyusan. At naman, Panginoon, ay aming pong sampalatayanan ang aming napakinggan at malalimin niyo pa po ang aming relasyon sa aming Panginoong Jesus araw-araw. At nawa, Diyos, lahat ng mga nanonood ay niyo pong gawaran ng inyong pag-iingat at pagpapala at bendisyon. Salamat sa pagtanggap sa amin sa pangalan ng aming manunubos, banal na si Panginoong Jesus. Amen. Amen. So bilang pagkatapos, baka meron po kayong gustong sabihin sa ating mga manonood, Pastor Santero, Pastor Roniel. Maraming salamat, Pastor Roniel, Pastor Alvin, sa pag-invite. At ganyan po sa ating pong mga ginigilaw na mga panood at tagapakinig, ay maraming salamat din po sa inyo rin pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong program. Amen. Ayan, ako din po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang humpay na pagsuporta at pag-share po ng ating broadcast dito po sa Pillars of Faith. At sa susunod po, nawa kayo ay aming muli makasama, mga kapatid. Okay po. So hanggang sa muli, at sana po ay magkita-kita tayo sa ganap na alas 4 ng hapon, Biyernes. At sa AWR din po, mapapanood nyo, mapapakinggan nyo rin po itong programa na ito. At patuloy nawa na isama nyo ang inyong pamilya sa pakikinig ng programa nito sapagkat marami po kayo matututunan. Thank you so much po. Hanggang sa muli dito sa Pillars of Faith.
Our fathers kept the faith that stood the test of time, that strengthened all the hearts of those who were next in line. Nandyan lang siya And nun, it 6 to keeps 10. burning from our Maaga siya lagi. hearts within. Let God's light be seen. Hindi. God set the pillars so that we can stand alone. His words light up Bigas. the way, guiding us along. And though the strong winds blow, we will prevail. The peace love is ours so strong. We have the pillars of faith, our Perfect seat foundation yung is bago strong. tabi niya. Grounded in Seat. the Bible, unshakable. Dati hindi naman pinipuro. When storms and trials arise, we will not be moved. Just hold on to the pillars of faith. Christ is the source and the end of our faith. He is the cornerstone. And though the mountains be cast down to plain, our faith will still remain. Si, ano kasi hindi makita eh, no? Si Steelhouse. Ah, ano? Steelhouse. Pupunta ka dito. Eh, tsaka yung, oo, sa garahe na. Pero sa labas, walang pangalan. Yung ano kasi, Dapat lagyan nila. pero yung mag-aaroon na Dapat stand. stand. Kasi dito kasi na makita. Pagka hindi ka tumingin sa alam mo parang garahin mo. Party lang. Alam mo po saan garahin? May ilaw na. Mahal eh, no? Mahal. Sabi na lang, ako na naman dito pagbalik namin. Eh, iwan ko pa rin. Oo. Gusto ko. Ngayon, wala pa. Diba? Punta. Those that diligently seek him. Naging sa grab. Look for a city Punta ka din ako. built maker is God. Joseph Tao na dito. was not captivated by the lavish wealth of Egypt. Because heaven is not his mind. Siguro may kailangan pa sa ano. Trolley ka rin. By the pleasures of sin from Caesar, he forsook the treasures of Egypt, because Scripture says he will leave them a reward. Daniel was not awed by the glittering gold of Babylon. He wasn't awed by the lavish temple dedicated to the god Belmarduk, with its golden throne, golden table. Why? Because he was looking at a God that sits on a heavenly throne. Xerxes, king of Persia, did not charm Esther with his wealth. Why not? Because her allegiance was to the King of Kings. And certainly, the Apostle Paul was not intimidated by the glory of Rome because he had looked into the face of God and saw the glory of God. You see, every one of these faithful vanity women of Christ, Sabi na, Tabi na lang. ang kalorado dito sa inyo. Joseph, Sa mga parang. Si ano, kapatid ni... Thank you po. Ito, ingat po. God bless po. Ayan, sinadrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng pang-video sa ating susunod na mission. Ano pwede ganito? Paalam po muna pansamantala. This is Jam the Filipino channel. Nangyayon po magpapano po. Now, the classic of a life of one living in the life Pwede. of eternity is the Apostle Paul. Now, if Ay! on your deathbed you feel Sarado, that boy. has
service. And he speaks to a young man called Timothy, writes him a letter. As a plan is to bring that letter to Timothy quite quickly. 2 Timothy chapter 4, we begin with verse 6. Here are the final words by the Apostle Paul. It really is valedictorian address. 2 Timothy chapter 4, verse 6. For I have already been poured out as a drink offering. The time of my departure is at hand. I've worked the right. I've finished the race. I've kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. Not to me only, but also to those who love his appearing. Now notice what gave Paul such courage. What gave him such undying faith? Paul lived not simply for today, but for tomorrow. Paul lived his life in the light of eternity. Now let's notice this verse phrase by phrase. Verse 6. Paul says, I'm already being poured out as a drink offering. What does he mean by that? I'm being poured out as a drink offering. He's contrasting his death with a pagan practice. The pagan practice was, at the end of a meal, the pagans would take a glass of wine and they would pour out that glass of wine as a drink offering to the pagan gods. So the Apostle Paul states, my entire life was poured out in sacrificial service and loving ministry, not as a sacrifice to some senseless idol, but to Jesus Christ.